Good day, everyone, and welcome to the 700 Club Asia. There is a word that's been dominating headlines, culture, and conversations coming out. It's a phrase that carries a lot of weight, a lot of courage, and often a lot of pain. Today, we're going to take a closer look at this issue, not with judgment, but with truth and compassion. Because God's love is not conditional, and His word still stands. And we believe that the most loving thing we can do is to speak honestly about what the Bible says and how we as Christians should engage with this conversation with both grace and truth. Tama ka, Peter, no? At ngayon po, titingnan natin ang isyung ito sa pamamagitan ng mga buhay na tunay na nakaranas nito. Hindi lang natin ito tatalakayin bilang isang topic, kundi bilang isang katotohanan na kinakaharap ng maraming tao sa araw-araw. Today's first story is about a man who didn't just come out about his sexuality, he came out about something far more vulnerable. Let's watch his story. Akala ko talaga madala yung parents ko sa ibang bansa. Doon kami mabuhay. Okay na yung visa ko. Hinihintay ko na lang yung result ng medical ko. Sa wari ni Clark ay nasa huling hakbang na siya tungo sa katuparan ng kanyang pangarap. Oh, wait na may incoming call ako. Babalikan kita. Ngunit isang tawag ang nagbabantang sumira nito. Yeah. Please, Clark. What's wrong with my blood? For some reason, alam ko na posibleng yun talaga ang dahilan. That was like 8 years ago when I first started exploring the gay lifestyle. Takot at pangamba ang bumalot noon kay Clark. The next day, nagpunta ako sa hospital, kinunan ako ng dugo. Doktora, just answer me yes or no. Positive po ba ako sa HIV? Yes. Paano na? Saan ako pupunta after this? I was trying to build my life and my dreams by migrating to another country, and now it has been taken away by this condition. Ngunit sa kabila ng kalagayan, ay may natitira pa ring lakas ng loob si Clark para magpatuloy mabuhay. I'm still healthy, I'm still strong. So sabi ko, lalabanan ko to. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito na lang. So I did my part. I did some research on my own about the infection. At noon niya nakilala ang isang doktora. Sabihin mo sa parents mo. Kasi may counseling yung bago ka mag-take ng medication. Doon nila sinabi sa akin na kailangan kong sabihin sa parents ko. Doon ako nag-isip, paano? At ang tanging paraan na naisip noon ni Clark ay Sinulatan ko sila. Doon ko sinabi lahat at sinagot lahat ng pwede nilang itanong. Sinabi ko lang sa kanila na kailangan lang nilang malaman. Simply because magulang ko sila. Nasabi ko sa huli, kung ano man desisyon nila, tatanggapin ko ng buong buo. matapos ang isang linggo, nagtungo sa probinsya si Clark upang harapin ang mga magulang. Sumulat din sila sa akin. Sinagot nila yung sulat kasi hindi kami close ng tatay ko. Doon ko sa sulat nalaman na sobrang mahal pala ako ng tatay ko. Kasi sabi niya doon, alam mo anak, kung pwede lang ilipat yung sakit mo sa akin, ako na yung maghihirap para sa iyo. Ay. Napadasal ako ng hindi oras. Sabi ko, Lord, salamat. Thank you for giving me a very loving and understanding parents, pati mga kapatid. Pagmamahal ng pamilya, gamot at pag-aalaga sa katawan, inakala ni Clark na sapat na ang lahat ng iyon para labanan ang kanyang sakit. Ngunit tila tuluyan ang ninakaw ng HIV ang kanyang mga pangarap. Pangarap ko talaga madala yung parents ko sa ibang bansa. Pero yun naman ang dream ko mabigyan sila ng maalwan na buhay. So hindi ko na siya magagawa. Hindi na ako makakapag-abroad. Nawalan ako ng ganang mangarap. Nawalan ako ng pag-asa. Hindi malaman ni Clark noon kung saan pupunta at ano ang gagawin.
Pakiramdam niya'y nasukol siya ng kanyang sakit. Doktora? At noon niya naisipang ihinga ang lahat ng suliranin sa kanyang doktora na isa palang Kristiyano. That was December 13, 2007 when she introduced me the gospel of Jesus Christ. Doon ko tinanggap si Lord Jesus Christ sa buhay ko. Doon ako nag-decide to live and give my life for Him. At yun na ang simula ng bagong yugto ng buhay ni Clark. Naging abala siya sa gawain sa simbahan at sa ilang local at international non-government organizations. I can say na my life is so much better now compared to my life before. Kasi alam ko na yung purpose eh. Sa lahat ng pinagdaanan ni Clark, alam niyang kasama niya si Jesus hindi lamang bilang kanyang tagapagligtas, kundi siya ring may akda ng kanyang pang-araw-araw na buhay at pangarap sa kinabukasan. Natutunan kong pahalagahan, mabuhay sa, yun nga, bawat araw. Sabi ko nga kay na, Lord, I hope I could mag-glorify ko at ma-honor ko ang pangalan mo because of your faithfulness at yung kabutihan mo sa buhay ko. You know, God is so merciful talaga. I'm so glad that you know, the doctor, you know, who's a healer, really helped him heal, no, in his soul, in his spirit, and discovered, you know, that there's still life after HIV. Kumbaga, di ba? And we know that you know, Clark is still very active, di ba? Today, at in other words, buhay siya. You know, hindi natuloy sa kamatayan yung kanyang naging karamdaman. At ang pinakamagandang parte pa nga sa kwento ni Clark ay hindi lang yung pagmamahal ng kanyang tatay ang napabago o nagbago sa kanya, kundi ang pagmamahal ng Ama natin sa langit. Kung meron kang itinatagong sikreto ngayon, isang sakit o isang kasalanan, isang takot na hindi mo masabi sa kahit na sino, alam po ninyo, ang Diyos po ay naghihintay sa inyo. Hindi Kanya hahatulan at hindi Kanya tatalikuran. Yun ang kainaman sa ating Diyos Ama. Dahil sobra-sobra ang pagmamahal niya sa atin, kahit ano pa ang ating ginawang kasalanan, siya ay handang-handang magpatawad, siya ay handang-handang bigyan tayo ng bagong buhay. Yun nga lamang, dapat tayong lumapit sa Kanya at magtiwala na siya nga ay mapagpatawad at siya ang tagapagligtas. Tayo po'y manalangin. Diyos aming Ama, ako po'y sukdulang makasalanang tao. Sobra po ang aking ginawa. Nakakahiya po. Pero ako po'y naglalakas loob ngayon na lumalapit ako sa inyo. Nagtitiwala ako na ako'y hindi po ninyo tatalikuran at hindi nyo ako tatanggihan dahil sa sobra ninyong pagmamahal sa akin. Sobrang pagmamahal ninyo na ibinigay niyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus para pagbuwisan ang aking kasalanan, namatay siya at pinagtagumpayan niya ang kasalanan, maging kamatayan o anumang sakit. At siya ngayon ay nabubuhay pa rin at siya ang nagbibigay buhay sa amin. Tinatanggap ko po ang inyong kapatawaran, Diyos Ama. At tinatanggap ko po si Kristo bilang aking Panginoon, tagapagligtas ng aking buhay. Hayaan niyo pong si Kristo na po ang manguna sa akin. Siya po ang gumabay sa akin. Siya po ang aking tinitignan ngayon para po ako po ay magkaroon ng pag-asa at pagkakataon sa bagong kinabukasan. Maraming pong salamat, Panginoon, sa inyong pagpapatawad, sa bagong buhay na binibigay niyo sa akin, at maging sa buhay na walang hanggan na makakasama ko po kayo sa kinabukasan po. Pagka oras ko na po, naniniwala po ako na kayo po ang aking makakasama sa inyong kaharian. Maraming salamat. Sa ngalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen.
Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message, yes, tinanggap ko si Jesus, through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger or comment section ng YouTube channel. O tumawag sa Prayer Center para mapagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. We have online followers who have posted their prayer requests on the Facebook page of the 700 Club Asia. And here are some of them. Ramon is praying for healing and strength as he faces a health crisis. Samantalang si Maria naman is asking God for guidance as she navigates a broken relationship. At saka si Jello naman, he is praying for freedom from a secret struggle that he's been carrying alone. Ipinalangin po natin sila. Panginoong Diyos, narinig po ninyo ang hiling ng aming mga kababayan. Si Ramon po ay nagnanais po na siya ay gumaling at magkaroon po siya ng kalakasan sa hinaharap po niyang health crisis. Tulungan po ninyo siya na siya po ay magkaroon ng pananampalataya at mapagtagumpayan niya itong sakit na ito, Panginoon Diyos. At naniniwala kami na kayang-kaya niyo po siyang pagalingin. At si Maria naman po, Panginoon Diyos, ay itinataas po rin namin ang kanyang saloobin, ang kanyang pong broken relationship. Panginoon, tulungan po niyo siya na makilala niya at malaman niya, Panginoon, na kayo po ang nagmamahal sa kanya ng tunay at siya po ay may pag-asa sa pamamagitan po ni Jesus at kayo po ang magbibigay sa kanya ng panibagong buhay at panibagong pag-ibig kung yun po ang inyong nais. Samantalang si Jello naman po, Panginoon, ay pinapanalangin po namin siya na makalaya na po siya, Panginoon Diyos. Ano man po yung kanyang struggle sa ngayon po, Panginoong Diyos, alam namin po, Panginoon, na kayo po ang hari ni Jello at kayo po ang magbibigay sa kanya ng kalakasan upang mawakasan na po niya o tapusin na niya kung ano man po yung kanyang problemang hinaharap ngayon. Marami pong salamat, Panginoong Diyos. And the Lord is healing someone right now who has a stiff shoulder on your right side. The Lord is just removing that stiffness, that frozen shoulder in the name of Jesus. May isa rin nanonood ngayon, meron kang severe allergies on your left side and on the left side of your body. The Lord is releasing His mighty healing touch on you. Instantly receive your healing in the name of Jesus. Merong someone na parati kayong nagkakaroon ng asthmatic attacks. And when that happens, you're debilitated, you can't go out, you can't even make sales calls. The Lord is delivering you from asthma this very moment. He's clearing your lungs, He's clearing your whole system. You're never going to have an asthmatic attack again. In the name of Jesus, receive that, kapatid, by faith. Receive that in Jesus' name. Amen and amen. Whatever you are carrying today, God hears you. You are not alone in this. So keep pressing in. Keep pushing through. Pray until something happens. Nagnalangin si Peter Kairos at ako'y sumunod. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Di lahat ng preso nasa selda. Sa isang iglap, nawala siyang lahat. Diyos ang nasa cancer. Pero lahat ng bilanggo Daddy, tignan mo, pinagpipray tayo. pwedeng maging malaya. Gusto mo bang maging bahagi ng paghatid ng liwanag ng Panginoon sa mga naghahangad ng tunay na kalayaan? Sa bawat regalo mo sa CBN Asia, nakakarating ang Operation Blessing sa mga komunidad na sabik sa tulong. Patuloy mong napapanatiling on-air ang The 700 Club Asia at sinusuportahan mo ang 24/7 na paglilingkod ng ating prayer center. Isang
isang tahanang bukas sa lahat ng nangangailangan ng panalangin at pagdamay. Bilang pasasalamat, makakatanggap ka ng streaming access ng Preso, Tampok ang Kwento ni Wendell Tolibas, dating bilanggo na nakatagpo ng tunay na kalayaan kay Kristo kahit nasa loob ng piitan. Plus, ang discussion guide at Written in Stone Jesus of Nazareth upang mas mapalalim ang iyong pagninilay. Be a CBN Asia partner today. Maraming tanong, walang kasagutan. Mayroon nga bang ipinanganak na homosekswal? Ano ang katunayan? Mayroon bang tinatawag na homosexual gene? Dahil sa usaping ito, gumawa ng pagsusuri ang American doctor na si Dr. Dean Hamer ang di umano'y nakadiskubre sa gay gene. Mayroon siyang nakitang isang gene na maaaring dahilan ng pagiging homosekswal ng isang individual. Ngunit pinasinungalingan ito ng iba pang mga siyentipiko dahil hindi sapat ang katunayan ng natuklasan ni Dr. Hamer. Some people believe that sexual orientation is innate and fixed. However, sexual orientation develops across a person's lifestyle. This is from the American Psychiatric Association. Okay, no one is born gay. But homosexuality, okay, is something that is developed. And the development is contributed by several factors. There is no one factor that causes homosexuality. Issue ng kanyang tatay o nanay, panunukso ng mga kaibigan at tao sa kanyang paligid, at childhood trauma tulad ng sexual abuse, rape o molestation. Ang mga pangyayaring ito ay ang mga dahilan kung bakit nagbabago ang sexual orientation ng isang tao at ito ay hindi niya pinili. A person may have same-sex attraction, but he or she can choose not to remain in it. Therefore, no homosexual is trapped in a homosexual condition. And when homosexuality is described in the scripture, it does not describe a person. It describes the behavior of a person. The truth that homosexuality, one, is not an identity. Mas mainam na maunawaan ng isang taong nakakaranas ng homosexual na kondisyon ay kung saan nagmumula ang kanyang same-sex attraction, kung paano at kailan ito nagsimula. Ang simbahan naman ay may tungkulin na tulungan ang mga taong nakakaranas nito at ihayag sa kanila ang mabuting balita ng Diyos. We need to reach out to them in love. Okay, what does love mean? Love is not about approving their lifestyle, but rather it is accepting them as a person and loving them as a person. To look beyond their homosexuality and look at them as a person created in the image of God. Kung kaya sa ating paghahayag ng katotohanan, biyaya at pag-asa, pairali natin ang pag-ibig at pangunawa upang maibahagi ang tunay na pagmamahal ng Diyos sa mga taong nangangailangan nito. Ang pagiging homosexual ay maaaring hindi kagustuhan ng taong nakaranas nito, ngunit ito ay maaari pang mabago sa tulong ng Panginoong Hesukristo. You know, that segment raises an important distinction that our culture often blurs the difference between feelings and identity. Experiencing same-sex attraction does not automatically define who you are. And for many people, the truth alone is deeply liberating. Talagang napakahalaga ng puntong iyon, Peter, dahil marami sa ating mga kababayan ang lumaking naniniwala na ang kanilang mga nararamdaman, ang kanilang mga struggles, ang nagtatakda kung sino sila. Ngunit ang Diyos po ay may ibang sinasabi at naniniwala tayo na ang kanyang salita ang pinakamapagkakatiwalaang pundasyon ng ating pagkakakilanlan. Amen. Amen. And speaking of identity, our next story is about a woman who had to unlearn everything she thought she knew about herself. This is the story of Anna. Anong oras na? Ha? Uwi ba naman tinong babayan? Ha? Uwi ba naman tinong babayan? Tuwing galit ang tatay ko, mambubugbog siya. Eh di mas lalo ako nagpaka-tomboy.
Kailangan matibay eh. Ayusin mo buhay mo, ha? Nung lumayas ako, wala nang naninita sa akin. Wala nang nagagalit. Mula noon, malaya na akong gawin ang gusto ko. Sa frat, dyan ko napatunayang lalaki ako. Lahat ng galit ko dyan ko nilalabas. Mga barkada kong lalaki, di nga napasagot yung girlfriend ko eh. Talagang masalaki ako sa kanila. Ana, uwi na kasi kami ng Quezon. So, bakit? Kailangan natin mag-break. Mag-break? Oo. Ilang buwan pagkatapos akong iwan ng girlfriend ko, nagka-leukemia ako. 6 months to live, sabi ng doktor. Sumulat ako sa amin. Huwag ka na lang umuwi dito dahil wala mag-aalaga sa'yo. May sakit na nga yung tao. Mamamatay na nga. Wala pa rin silang paki. Sige, lahat kayo iwan nyo na ako. Sanay naman ako eh. Alam mo ba, Ana, kaya ka pagalingin ng Panginoon? Magdasal tayo. Sabayan mo ako. Pag-pray? Gumagana ba yan? Pero sige, pumayag na rin ako. Nung pinagdarasal niya ako, bumaba yung init sa katawan ko. Kita ko yung dugo ko naglalakad papunta sa mga ugat. Gumaan yung pakiramdam ko. Sabi ng kaibigan ko, isuko ko na daw yung buhay ko kay Jesus. Si Jesus daw ang tagapagligtas. Hindi daw niya ako iiwan. Mula pagkabata, di ako umiiyak. Nung lumapit ako kay Jesus, doon bumuhos lahat ng luha ko. Yung mga sakit na kinimkim ko, nilabas ko. At naramdaman kong kasama kong Panginoon at niligtas niya ako. Bumalik ako sa doktor para magpa-check up. Normal na daw ang dugo ko. Miracle daw yun ni Lord. Doon ako nagmuni-muni at sinabi ko, Lord, patawad sa lahat. Kasi ang dami ko palang pagkakamali, pero mahal na mahal mo pa rin ako. Kung ako nga, napatawad ng Diyos. Hello, Tay. Kumusta po kayo? Masarap pala yung napatawad mo yung taong nakasakit sa'yo. Wala kang bigat na nararamdaman. Di tulad ng hindi ka pa nagpapatawad. Lagi kang natatakot. Malis na ako sa frat. At nalaman ko na wala palang ginawang tomboy ang Diyos. Pinakilala akong lalaki. Mabait siya. May takot sa Diyos. Niligawan niya ako. Sinagot ko siya at nagpakasal kami. Ngayon, magkasama kami ng asawa ko na nagtuturo at nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mga mangyan sa Mindoro. Kahit nakakapagod, aakitin namin ang mga bundok na yan. Gusto ko maranasan rin nila yung naranasan ko. Kung paano ako minamahal ng Diyos. Nagpapasalamat ako sa Panginoon. Yung talagang pinaka-the best na nakilala ko siya. Bilang Panginoon, sarili tagapagligtas. Wala na akong mahihiling pa sa Panginoon. Peter, para sa mga taong nanonood na baka ngayon ay nagtatanong, maaari bang mahalin ng Diyos ang isang taong katulad ni Ana? Of course. I mean, no one is too far in sin or too far in his or her rebellion that God will not extend His love. Sabi nga sa Bible, while we were yet sinners, He died for us. And not only that, no one can fathom the depth, depth, the width, the height. length, the height of our love from God. Diba? Tama yun. Anna's transformation isn't just about behavior, it's about identity. When she encountered Christ, she didn't just change what she wore or how she looked. She discovered who she truly was, a daughter of the Most High God. That's the power of the gospel. It doesn't just reform us, it re-identifies us. Bukod kay Ana, naging struggle rin ni Andrea ang kanyang identity. Ang powerful at inspiring story niya ay ipapalabas natin ngayong Holy Week sa ating Lenten special na Tanikala.
Here's a sneak peek. Sa laro ng buhay, Iniwan na tayo ng daddy mo. lahat tayo naghahangad ng tagumpay, ng kakampi sa bawat laban. May panahong panalo, minsan naman talo. Andrea! Di mo naman pala kayang panindigan yung mga pinapaniwalaan mo? Sa sandaling gusto ko ng sumuko, doon ko nararanasan ng lakas at natutuklasan kung sino ako at kanino ako. Ako'y sa'yo. Blessing more people through CBN Asia is fast and easy using your GCash app. Just tap the QR button to scan CBN Asia's GCash QR code. Enter the amount you want to give. Tap Next, then Pay. Send a screenshot of your receipt to CBN Asia via Facebook Messenger or email partnership@cbnasia.org so we can acknowledge your donation. To make future donations faster, save CBN Asia as a favorite biller in your GCash app. Tap the bills icon, choose Add Biller, select CBN Asia, and enter your details. Then tap Save. Be God's hand of blessing. Give today. God does not condemn homosexuals. He does not condemn people who are struggling with same-sex desires. What He condemns is the homosexual practice or lifestyle. 1 Corinthians 6, 9, and 10 says, "Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor the drunkards, nor the revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God." Notice that homosexual practice is included with other sins such as adultery, greediness, drunkenness, and more. Which means, sa mata ng Panginoon, walang malaki o maliit na kasalanan. Pare-pareho silang kasalanan. Ngunit ang magandang balita ay walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Panginoon. Ito man ay ginawa ng babae, lalaki, straight o LGBTQ. Sabi nga sa 1 Corinthians 6:11, "But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God." The bitter reality is that all of us have weaknesses. We do stumble. We fall into sin. But we should not live a lifestyle of continual, unrepentant sin. We should hate the sin, repent of it, and ask for the divine grace of God to overcome that sin. However, to celebrate, institutionalize, and declare sin as legal, ito ay isang napakalaking insulto sa ating Panginoon. Galatians 6:7-8 has this warning, "Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction." Kung ikaw ay nanonood ngayon at nasa gitna ka ng ganitong pakikibaka, nais naming sabihin sa inyo, God does not condemn you. Mahal ka niya eh. At handa siyang tanggapin ka kung lalapit ka sa Kanya, maging sino o ano ka man. If you need prayers, if you want to share your testimony, or if you'd like to partner with us, please send us a message on the 700 Club Asia's Facebook Messenger. Call the number on your screen or scan the CBN Asia QR code. May God bless you and keep you. May He make His face shine upon you and give you His everlasting peace. Shalom, shalom! Ngayong Huwebes, sa gitna ng hiwalayan at cancer, mabuo pa kaya muli ang buhay ni Mildred? Anong lihim sa pagkatao ni Jessie ang nabunyag? Mga batang mahihirap na may club foot, makakalakad pa kaya ng normal? From brokenness to breakthrough. Tampok sa The 700 Club Asia. Huwebes, 12:00 ng gabi sa GMA.